Inirekomenda na po ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa po ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Kasama din po dyan si Senator Jinggoy Estrada, si dating chairperson ng Appropriations Committee dyan sa House of Representatives, si Zaldico, ang dati pong undersecretary ng DPWH, itong si Yusek Bernardo. Ilan lang sila sa nirekomenda ng ICI ng sampahan ng criminal at administrative case sa ombudsman. Oy! Bilis kumilos ng ICI ah! Yung mga excited dyan, sana naiintindihan ninyo yung sinasabi ng PBBM, ng ating Pangulo. Kailangan solido yung ating pagsasampa ng kaso. Naiintindihan niya kayo. Naiintindihan din natin yung iba, yung ilang grupo, medyo excited na nagagalit sa gobyerno kasi wala daw pong ginagawa. Wala naman daw nakukulong. Ang sinasabi ng presidente natin dyan, kailangan, non-verbatim, slowly but surely. Hindi pwede tayong ura-urada. Kailangan careful. Kailangan maingat tayo sa paghawak natin ng ebidensya. Dahil alam natin, itong mga tao na yan, sangkot sa korupsyon yan. Pero baka madaan tayo sa technicalities, hindi naging tama yung ating paghawak sa kaso o hindi dumaan sa due process, ang tendency, mababaliktad. So yung magnanakaw, billions of pesos ang ninakaw sa gobyerno, hindi natin makukulong. Dahil minadali Hindi dumaan sa due process Sino kawawa dyan? Taong bayan. So ang panawagan ng ating presidente, sana maintindihan nyo yung ating presidente. We have to handle this case alinsunod sa due process and carefully yung pag-handle sa mga ebidensya. Hindi mabagal ang gobyerno. In fairness sa ICI, ilang araw pa lang yan? 44 days. Kung tama ako, no? 44 days pa lang yung ICI na yan. Wala pa silang 2 buwan. Pero marami na po silang pinarerekomenda o nirekomenda na kasuhan sa ombudsman. In short, mabilis po magtrabaho itong ICI. Yung mga tatamaan, galit na galit sa ICI. Sinisira yung credibility ng ICI kasi tatamaan sila Sa pool yung amo nila O galit na galit sila. So kaya kikwestiyonin nila yung credibility nitong ICI. Wala kayong magagawa dyan. Solido itong ICI. Mabagal, sabi niyo mabagal, pero actually hindi siya mabagal. Carefully ang pag-handle ng mga kaso, ng ebidensya, at maya-maya kung sino-sino kanilang ini-interview para mag-come up with a solid findings, solid evidence na siguradong magpapakulong sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Sige, pakinggan natin ka-coffee yung sinasabi dito ng chairperson ng ICI, no? O ng Independent Commission for Infrastructure, kasi kani-kanina lang ka-coffee bago tayo sumalang, nagsagawa po sila ng press conference. Sige, pakinggan po natin. October 39, 2025, we are already 44 days old. We will be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. Yan na. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2. Senator Joel Jose Villanueva. Number 3. Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4. Former Congressman Elizalde Zaldico. Number 5. COA Commissioner Mario Libana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons Okay. have possibly... Sige, mamaya natin ituloy yan. Itong mga tao na to, hindi yan maliliit, di ba? Contrary sa argument ng iba, hindi nahabol nyo lang naman yung gusto nyo habulin Hindi nyo kayang mapanagot yung iba No. Malalaking tao itong mga to. Jinggoy Estrada, senador. Joel Villanueva, senador. Zaldico, congressman. Yung isa pang congressman, congresswoman, COA commissioner, 5. Pang-anim yung Yusek Bernardo ng DPWH. Malalaking tao ito. Now, ang sabi ng mga DDS, nakita ko, bakit wala si Romualdez? Wala pang solid na evidence For sure, kung may solid na ebidensya na makuha base sa investigasyon ng ICI, walang takot yung ICI na yan. Sasampahan nila yan si Romualdez. Sasampahan nila yan. Kasi sinabi mismo ng presidente, walang sisinuhin kahit sino pa yan. Sa tingin ninyo, magtsatsaga itong mga miyembro, itong mga commissioners ng ICI na pagsasabihan sila ng presidente, uy, kasuhan nyo na lahat wag lang si Romualdez. Hindi nyo matanggap na wala pang direktang ebidensya, wala pang matibay na ebidensya, not necessarily direct evidence, no? Wala pang matibay na ebidensya na nag-i-implicate kay Romualdez. Kasi sinasabi nila walang Zaldico kung walang Romualdez. Again, kung meron kayong mga ebidensya dyan, punta kayo ng ICI, ipresenta ninyo yan, malay mo, makonsider, masampahan ng kaso si Romualdez. Diba?
Kasi tulad ng sinasabi natin, mabilis lang mag-name drop. Even yung presidente sinasabi, kahit sino pwede mong i-name drop eh. Halimbawa si Gutesa, yung witness si Marcoleta, di ba? O dinala niya dyan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. O, sinabi niya lang, pero nasaan ang ebidensya? Nung i-validate na ng Department of Justice yung kanyang affidavit, wala ka nang marinig, nagtago na. Di ba? Yan ang sinasabi natin, walang solid evidence. Ano itong mga kaso na yan? Criminal and administrative cases. May kulong. May pagkasuspende. Matanggal sila sa pwesto. At hindi nila ma-enjoy yung kanilang retirement. Pero maliit na bagay na lang yung mga retirement benefits na yan. Dahil kung nagkamkam na sila ng millions of pesos, eh wala yan, di ba? Bariya lang yan. Again, hindi pa guilty itong mga to. Kasi ang ini-insist ng ating presidente, kailangan dumaan yan sa due process. Hindi kagaya ni Digong, chuchugiin na lang. Hindi pa sila guilty ha. Pinapakasuhan pa lang po sila. Hihimas-rehas na ba sila? Posible. Once na ma-identify yan, masolido yung kanilang case build-up, makapag-issue ng warrant of arrest, and unbailable po yung ilang kaso dito eh. Pero mo plunder eh. Walang piyansa yan. So makukulong sila habang umuusad yung pagdinig. So hihimas-rehas na ba si Joel Villanueva? Posible. Posibleng hindi, posibleng makapagpiyansa siya sa ibang kaso, pero kung plunder yan, o mabigat na kaso yan, graft and corruption yan, naku po, mabigat-bigat na kaso yan, eh mabibulok siya sa kulungan, hihimas-rehas na siya dyan. Again, criminal and administrative cases po ang inirecommend na isampa sa ombudsman ng ICI. Oy, sa pool kayo dyan ha. Now, in fairness dito sa ICI, pinapakinggan ko kanina eh. I-summarize ko na lang ha, mahaba ko, ipaparinig ko pa sa inyo. So, paano daw ang nagiging modus? Siyempre kasi, ang ginawa ng ICI dyan, in-interview nila, napakarami silang in-interview, di ba? Inisa-isa nila eh. So, ang nagiging modus pa lang yan, nag-i-initiate o nagsisimula yan sa proponent, project proponent. Halimbawa, si congressman, halimbawa si senator, may gusto akong flood control dito sa barangay kalye, sige, anong barangay A, sige, dito sa barangay A sa Bulacan, may flood control ako dyan. May ano ako dyan, 100 million ha. Again ha, si congressman pa lang ito, may 100 million ako dyan sa barangay A, flood control dyan sa Bulacan. Ibibigay nila yan sa taga DPWH. Kung natatandaan niyo, may mga nagkalat din na text messages doon kay Tito Soto, no, na nagtatanong kung may priority project ka, etc., taga DPWH. Now, kapag nasa DPWH na yan, depende kung sinong tao yan, no, dalawa yung option. Either ipapasok nila sa NEP, yung National Expenditure Program. Itong NEP, yan yung ipinapasa, yung budget na yan, ipinapasa po yan ng implementing agency sa DBM. Gets? O halimbawa, sinabi na ni Senator Joel, o sige, may 100 million ako dyan sa barangay A. Oh, kapag dumaan na yan sa DPWH, ipapasok nila sa NEP yan. Ibig sabihin, magre-reflect na yan sa budget ng DBM na ipapasa naman sa House of Representatives at sa Senado. Diba? Yung President's Budget, yung tinatawag nating NEP. Yan yung first route. If ever, naipasa na, hindi nasama yung project ni Senator, dito na papasok yung insertion. So pag nagkaroon na ng BICAM, doon na ipapasok ni Senator o ni Congressman, uy, may 100 billion ako para sa flood control projects. In short, walang kawala. Kasi una, yung isang route, idadaan sa DPWH, kasi ipapasok sa NEP. Yung pangalawa, dahil di mo na may edit yung NEP, kapag dinidinig na yan sa House at sa Senado, insertion na yung pangalawa. Doon na papasok yan. And then, sige na, maaprubahan na, magiging batas na yan. Diyan nakikilo sila Yusek, sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, mamimili na sila ng mga kontraktor na mag-i-implement ng project na yan. O sige, 100 million yan. Siyempre, ibabayad mo sa kontraktor yan para malinis yung, yung money trail Now, pag dumating sa kontraktor na yan, o sige, yung 30% cut namin, babalik kay Senator, babalik kay Congressman, babalik kay Yusek. Yung modus na yan, matagal nang nangyayari yan. Itong ginawa ng ICI, more of validation lang ito, na totoong ganyan yung nangyayari. Mas official ito ka-coffee. Kasi base sa kanilang mga interviews sa napakaraming resource persons, yan yung sistema. Again, hindi lang sistema sa administrasyon ni PBBM. Matagal nang nangyayari yan. Kaya yumaman si Congressman, yumaman si Senator. Tapos, kung titingnan mo yung kanilang SALN o yung Statement of Assets, Net Worth and Liabilities and Net Worth, katitig lang yung pera. Diba? Hindi naman nila i-reflect yan dyan Yan yung modus na nadiskubre ng presidente. Grabe ang nakawan ninyo dyan. Matagal nang nangyayari yan. Ilang administrasyon niya, hinayaan nyo na ganyan ang sistema. Kaya lumulubog ang Pilipinas. Diniskubre yan ng ating presidente, ibinulgar yan at gumawa siya ng aksyon para ma-resolve yan. Ang pagtatayo ng ICI, malaking bagay po yan para labanan ng korupsyon. Again, pinag-uusapan pa lang natin dyan flood control projects. Napakarami pa pong iba. Paggawa ng mga classrooms, malaking usapin din yan kasi DPWH din ang gumagawa dyan O paggawa ng mga tulay, paggawa ng mga kalsada, farm to market roads. Yung mga liblib, mga kuta ng MPA, gagawa ng mga flood control projects dyan, o gagawa ng mga farm to market roads dyan.
baka hindi lang Ghost yan. O Ghost, pinakamatindi na yan. Yung iba dyan, 50% kickback yan. Kasi, no way para to monitor. Kasi meron na nga sa buhatan eh. Nag-exist na nga yung sindikato eh. Di ba? Ganyan yung modus na ginagawa nila. Matindi nilang modus at ang nagsasuffer ang taong bayan. Marami-rami pa po yan ha. 44 days pa lang itong ICI. Marami na silang nirekomendang kasuhan. In the coming days, may mga paparating pa na makakasuhan. Oy, maghanda kayo.